Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Fitzgerald Vedra na mula sa Ten Sigara. At ngayon, tatalakayin natin ang huling pananaw o perspektibo ng globalisasyon. Sinasabi, sinasabi dito na nagsimula ng kalagitnaan ay 20 na siglo. May tatlong pangunahing pangyayaring may direktang kinalaman sa pag-usbong nito. Ang panguna ay ang pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikadalawang digmaang pandaigdig matapos ang World War II. Ang Estados Unidos ay lumalabas bilang pinakamalakas na bansa sa rangan ng ekonomiya, militar at politika. Ito ang naging leader ng mga bansang kapitalista at nagpapatupad ng iba't ibang kasunduan at organisasyon tulad ng United Nations, IMF at World Bank. Ang impluwensya ng US ay hindi lamang sa politika kundi pati na rin sa kultura, ekonomiya, dahilan upang makilala at bilang pangunahing global power. Pangalawa, paglitaw ng multinational at transnational corporations. Ang pagdami ng mga multinational corporations gaya ng McDonald's, Toyota, Apple, at iba pa ay nagpapakita ng malawak na pag-ikot ng produkto at serbisyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ganitong uri ng mga kumpanya ay nagbukas ng trabaho, teknolohiya at pamumuhunan sa iba't ibang bansa. Ngunit kasabay nito ay nagdulot din ng pagpapakatupad ng mga kultura at pamumuhay ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ganitong paraan, napabilis ang daloy ng globalisasyon. Patatlo, pagbagsak ng Soviet Union at pagtapos ng Cold War noong 1991, bumagsak ang Soviet Union at tuluyang natapos ang Cold War. Ang pagbagsak nito ay nagbigay daan sa pagiging pangunahing pangyarihan ng Estados Unidos at sa pagkalat ng kapitalismo sa buong mundo. Dahil dito, mas naging bukas ang mga bansang sa malayang kalakalan at pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang aspeto gaya ng ekonomiya, politika at kultura. Ito ay nagpatibay sa mabilis na paglaganap ng globalisasyon. Ang tatlong pangyayaring ito, ang pag-angat ng US, paglitaw ng MNCs at TCS, at pagbagsak ng Soviet Union, ay magkakaugnay ng mga dahilan kung bakit naging mas malawak at mas mabilis ang proseso ng globalisasyon sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Dako naman tayo sa Cold War. Paano nagsimula? Nagsimula ang Cold War pagkaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945 nang magbanggaan ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nitong kapitalista at ang Soviet Union at mga kaalyado nitong komunismo sa ideolohiya ng impluwensya, at ang intensyon ay nagsimula na ang hatin ang Germany at Europe sa Eastern Bloc. Sino ang magkaaway? Hindi sila ang direktang naglaban, pero ang US at USSR ang pangunahing magkalaban. Ginamitan nila ng suporta at armas ng iba't ibang bansa para isulong ang kanilang ideolohiya na kapitalismo versus komunismo. Ano ang dahilan ng pagsisimula nito? Magkaibang ideola, kapitalismo at demokrasya laban sa komunismo, pag-aagawan sa impluwensya sa Europa at iba pang rehiyon, at takot sa paglaganap ng armas o nuclear at kontrol sa pandaigdigang ekonomiya. Paano nagtapos? Nagtapos ang Cold War noong bumagsak ang Berlin Wall noong 1989. Nagrevolusyon ang bansa sa Eastern Europe at tuluyang naghiwalay ang Soviet Union noong 1991 na nagbukas ng pinto sa
sa ekonomiya at globalisasyon. At yun lamang po, maraming salamat.